Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, birthday boy, Kapopoy. 4 na minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality pride detergent. Araw po ngayon ng Martes, November 4, 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita. Kita ng PAGCOR tumaas ng 49% sa nakalipas na 9 na buwan. Rehabilitasyon ng Golden Mosque o Complex Halal Town ay kinakasahan ng Manila LGU sa Quiapo. Mga opisyal na sangkot sa 5 flood control project sa Bulacan, sinabi na ng DOJ. Higit 2 pisong taas presyo sa diesel at kerosene umarangkada na. Nanang ko po, 7 luxury vehicles ng pamilya Diskaya isusubasta na ng Bureau of Customs. At 3 biktima ng human trafficking na rescue, pastor na recruiter arestado sa Clark International Airport sa Pampanga. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po, Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. alas 6:06 na umaga. Umakyat sa 14.3 billion pesos ang net income ng PAGCOR mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon na sumasalamin, eto na naman na Doktora Jessica D. Sumasalamin sa magandang performance at mas malakas na kita ng ahensya. Ito ay mas mataas ng 49% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon na umabot lang sa 9.63 billion pesos na kita ng PAGCOR. Naitala rin ng PAGCOR ang kabuang kita na 84.1 billion pesos sa nakalipas na 9 na buwan o pagtaas ng 5.9% mula sa 79. Basta! Basta ganitong mga numero ay hindi na nila maintindihan ng mga nakikinig sa atin. Ang importante, yung neto, yung netong kita, no? 14.3 billion ang netong kita for the first 9 months ng taon. Congratulations! Kaya masayang-masaya daw na ibinalita ni PAGCOR Chairman Altenco ang kanilang financial performance. Isang malinaw na refleksyon ng pinalakas at pinaigting na pagtutok ng pamamahala, digital transformation, gayon din sa sustainable at responsableng paglalaro. Yun, wala ba tayo dyan? Samantala, malapit nang maisakatuparan ang pagatayo ng kaabang-abang na Halal Town at ang major rehabilitation sa mosque dyan sa Quiapo. Ito ang ibinita ni Manila Mayor Isko Moreno matapos aprubahan ng Department of Budget and Management ang plano para sa naturang mga proyekto. Una nang nakipagpulong si Yorme kay National Commission on Muslim Filipinos Regional Director Dimapuno Ramos Jr. para talakayin ang Halal Town na project na bahagi ng patuloy na pagsumikap ng lungsod para maging tanyag na food destination. Ang Halal Town na maihahalin tulad sa Chinatown at Koreatown sa Maynila ay naglalayong palakasin ang ekonomiya at cultural preservation ng lungsod habang pinaiigting ang relasyon sa mga kapatid nating Muslim. Ganda ng ngiti ni
ni Yorme, no? Doon sa ano tawag diyan? Halal Town. Halal Town. Sa Quiapo, Manila. Para sa mga kapatid nating Muslim yan, no? Magandang umaga pala kay Budget Secretary Amina Pangandaman. Nandun siya Sa mismong siya yung bisita dun Kasi isang Muslim din tong si Secretary Pangandaman. Kaya siguro imbitado, bukod siya Muslim, baka mag-release din ng pondo ang DBM dyan. Secretary Pangandaman, maganda morning! Good news yan, ano? Oo. At sa atin namang bad news. Ay, nako, yan na. Umarangkada na ang panibagong oil price hike na umaabot sa higit 2 piso kada litro. Sa magkakahiwalay na anunsyo ng mga kumpanya ng langis, nasa 270, Ay. 270 Alos tres. ang taas sa diesel, 2.10 sa kerosene, habang 1.70 o 170 sa gasolina. Ito na ang ikalimang sunod na linggong pagtaas sa presyo ng gasolina at ikalawa naman sa diesel at kerosene mula noong Oktubre. Samantala, inisyuhan na ng sabina ang mga sangkot sa mga anomalyang flood control project sa Bulacan. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, kabilang dito sina dating DPWH official Henry Alcantara, Bryce Hernandez, RJ Dumasig, JP Mendoza, Nino Lawrence Morales, Juanito Mendoza, Floraline Simbulian, Cristina May Pineda, gayon din ang kinatawan ng Sims Construction na si Sally Santos. Ang mga nabanggit na individual ay inirekomendahang kasuhan ng malversation of public funds through falsification of public documents, perjury at graft. Inaasahan namang maibabasura o formal nang maihain sa korte ang mga kaso laban sa kanila sa loob ng 30 araw. Walang opisyal ng gobyerno dyan. Walang politiko. Oo, ayun ang inaabangan ng taong bayan. Puro ito ay dating mga opisyal ng DPWH. Puro opisyal ng DPWH. Kung sa bagay, baka naman tayo naman namamag-asa lang. Baka naman naghati ang DOJ at Ombudsman. Meron kasing salary grade na ang may hawak ay Ombudsman. Meron naman salary grade na DOJ lang. Baka naman ganun lang. Pagbigyan na natin, baka sakali lang. Marami kasing nagtatanong bakit yung mga dagandingding lang ang inuuna ng mga prosecutor natin. Asa na yung malalaki? Yung malalaking isda, yung dambuhala. 6:12 ng umaga, Engineer Tony Nanggel, magandang morning. Magandang umaga rin sa mga kababayan nating kasalukuyang binabagyo. Sana okay lang kayo. Dagdagan lang ang pananalangin. Sa halip na November 15, inurong po ng Bureau of Customs sa November 17 ang pagsusubasta sa 7 luxury vehicles na nasamsam sa mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya. Ano bang mga sasakyan yan? Ayon sa Customs, gagawin ang subasta alas 10 ng umaga sa Situation Room, Ground Floor, OCOM, Office of the Commissioner Building, Port Area, Maynila. Ito po yung mga sasakyan. Baka gusto mong sumali, Yuel Reyes. May oras pa dahil na-extend Yuel, mag-ipon na. Handa mo na yung mag-upgrade ka na. Mag-upgrade ka na. Andito na yung inaabangan mong may payong. Rolls-Royce Cullinan. Yung babasa doon. Grabe. 2023 model. Toyota Tundra 2022 model. Toyota Sequoia. Wala man si ate. Sequoia 2023 model. Mercedes-Benz G63 AMG 2022. Puro mga di natin kilala to, mga sasakyan na to. Si Chedeng lang, basta sinabi, oy Chedeng. Ganun lang. Mercedes-Benz G500 2019 Brabus. Itong Lincoln Navigator L 2021. Kaya ito, nakikita ko to, parang nakikita ko sinasakyan ni Lincoln Lawyer to sa Netflix. At Bentley Bentayga 2022.
Sa inilabas na statement ng customs, baka gusto mong sumali sa subasta. Nag-iipon na nga ako kasi na-extend naman. Magkano na ba naiipon mo dyan? Kulang na lang. Kulang na lang. Kulang na lang. Kulang-kulang pa. Kulang-kulang na lang. Sa inilabas na statement ng customs, magkakaroon muna ng public viewing. Naku, parang pumanaw na. Ano? Tapos lungkot. Picture. Ano ba nangyari? Public viewing. Public viewing. Ay, nako. Kabait nito nung nabubuhay pa. Public viewing. O maaaring makita ng mga interesadong bidder ang mga sasakyan sa PUC parking area sa loob ng Ocom Building mula November 10 hanggang November 12. Nagdesisyon ng customs na isubasta ang mga mamahaling sasakyan ng mga diskaya matapos silang mabigong magpakita ng import entry at certificate of payment para sa nasabing mga luxury vehicles bukod sa wala na silang balak na iapila pa ang naturang desisyon. Ulitin natin na ito po ay November 17. Pero ikaw ba, gusto mo bang, alimbawa, ito naman hindi ko naman kayo dinidiscourage. Ano? Gusto mo bang sakay-sakay itong kotse na to habang naiisip mo na ito katas ng flood control to ano? Medyo parang ang pangit ng image no? Pero kahit na basta sinubasta. Halimbawa, Yuel, ang totoong presyo nito ay 30 million. Sample, 30 tapos ibinenta lang ng 2 million to. Bibilin ko to. Ipangungutang ko talaga to. Halimbawa, 30 million tapos bibenta ng 2 million. Makukuha ko ng 2 million. Kukunin ko talaga yan. Tapos ibebenta ko kay mother ng 3 million. Di kita na kagad ako. Baka ganun gagawin ng iba, no? Di ba? Ang tawag dyan, flip mo lang. Ayun, ayos. Palakbakan. Samantala, ito naharang naman ng Bureau of Immigration ang isang Peking pastor sa Clark International Airport matapos magtangkang ipuslit ang 3 Pinoy patungo sa scam hub sa Cambodia. Sa ulat ni Commissioner Joel Anthony Viado, kinilala ang suspect na si Pastor Falcon na nagpanggap na kasamahan niya sa simbahan ang 3 lalaki na isasama sana niya sa Bangkok, Thailand. Pero nang isa-isang tanungin, umamin kalauna ng 3 biktima na pinangakuan sila nitong pastor ng hanggang 50,000 pesos kada buwan na sahod bilang call center agent sa Cambodia. Kwento ng mga biktima, nagpatulong sila sa pastor na makapagtrabaho sa abroad dahil sa marami na itong natulungang Pilipino na makapagtrabaho sa ibang bansa. Dahil sa testimonya ng mga biktima, tiningnan ng BI ang travel history ng pastor at dito na kumpirmang mayroon itong kasamang isang individual na lumabas din ng bansa bilang turista ngunit hindi pa nakababalik hanggang ngayon. Nasa kustudiyan na ng Interagency Council Against Trafficking ang suspect na posibleng maharap sa kasong human trafficking. Susunod! Tito Boy! Yung pick-up daw, pinapakandado na ng DTI, yung Philippine Contractors Accreditation Board. Ganon. Yes. So, hindi ba sila yung nagbibigay ng lisensya? Yung yung mga pick-up? contractor, binibigyan nila ng lisensya. Tama. Pero itong pick-up mismo, sila yung isinara. Abangan nga natin yan. At iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. alas 6:17 ng umaga. Number 1. As Quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbatsero? Kumbatserong Yuel, anong araw today? Today is Laundry Day Friday! Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ayun. Ganon. So hindi yung pick-up ang Contractor. Contractor. Ito. Pick-up. Oo.
Ganon. Akala ko, yung pick-up ang ipinasara. Yung mga contractor under ng pickup. Yan, ganon naman pala. Ganon naman pala. Samantala po naman, dito po kasi, yung binabanggit natin na mga kumpanya, ito yung mga kumpanya na lahat ba to? Lahat ng kumpanya? Tinakpan dyan na kaano yung mga kumpanya. Parang pumanaw na nga. Ano ang mga tinatakpan ng dyaryo, ganun, pumanaw na yun. Blender, kaya hindi inisa-isa parang dyan. redacted. So, isa lang to. Hindi kaya naka-mention dyan kung ano-anong mga kumpanya. Unang-una, ang gusto kong sabihin, totoo ba to? Kasi wrong spelling yung prohibited eh. Tanungin natin si Baka, Kuyang Angel. Baka scam to ha. Ako medyo OC ako dito ha. Kapag ang isang papel ay dumating sa atin, i-check ko. Kasi pag binasa natin dito to, tapos mali pala, demanda aabuti natin dito. Suspended license, contractor's license number blah is hereby suspended and prohibited. Wrong spelling. Yung prohibited, double T. Sabi ko, hindi. Di ba? Ba't nila ilalabas kung wrong spelling? Tanungin natin ang source. Hindi. Huwag niyo babasahin to, ha? Gusto ko munang klaruhin to. Klaruhin muna natin yan, ha? Para makaiwas tayo sa demanda. Kinuha ko kasi kay Ate Cantina dito yung, ano ba source nito? Medyo nalito kasi ako dun sa balita. Sabi ko, yung pick-up ba mismo ang ipinakandado o yung lisensya o yung contractor? Contractor under ng pick-up na binigyan ng kasi lisensya. Kasi ang pick-up, itong Contractors Accreditation Board, sila yung nag-i-issue ng lisensya sa mga contractor. Bawa ako, gusto kong mangontrata. Mag-a-apply ako ng lisensya sa pickup. Tapos sila din ang nag-categorize kung anong level na ba ako. Alam ba, contractor, yung, may ba narinig mo yung AAA? AAA contractor. Sila ang so sila din ang nagbigay kung sila nagbigay ng lisensya, sila din ang makapagtatanggal ng lisensya. Kaya babawi. Kanina actually ang dinig ko, ang pagkakaintindi ko, yung pickup ang ipinasara. Baka nga dapat na ipasara yung pickup na yan. Kasi parang sila ang nagkonsente. Di ba? Parang ganun. Dito na lang tayo sa ibang balita. Ikaw muna, Tina. Eto, nakusahan ni House Deputy Minority Leader Edgar Erice, sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Francis Escudero na nasa likod ng umano'y grand conspiracy kaugnay ng 1.45 trillion pesos budget insertion sa ilalim ng 2023, 2024 at 2025 General Appropriations Act. Ayon kay Erice, imposibleng walang alam o kaugnayan sina Romualdez, Escudero, mga senador at kongresista saan niya'y malawakang kickback scheme. Kaya umano na-defund o na-derail ang mahalagang proyekto ng Administrasyong Marcos Jr. gaya ng Metro Manila Subway at ang pinalawig na Philippine National Railways o North-South Commuter Railway dahil sa mga insertion ng Kongreso. Giit ni Erice, sigurado siyang nag-usap ang Senado at Kamara kung magkano ang magiging insertions kaya sila nagkasundong pirmahan ang GAA. Alas 6:25 na ng umaga, ang ating palang mga Santa Claus. Yung namimigay ng pera. Saan? Andyan sa Barangay Palanan, Makati City. Barangay Palanan, Makati City. Ano pa hinihintay nyo ha? Lakasan nyo na po inyong mga radyo dahil meron pong umiikot na namimigay ng pera dyan. At gustong gusto kayong bigyan ng pera. Ngayong panahong ito na napakahirap ng buhay. Ang daming nawawalan ng trabaho. At hindi malaman kung saan susuling. Sabi nitong si Sherwin Alpara, mamimigay ako ng pera. Puntahan nyo ako. Puntahan nyo ako, ayan. Ako pupunta sa inyo. ACS Balita. Makibalita naman tayo sa Pag-asa kung kumusta na ba ang lagay ng bagyo. Si Mantino. Sa linya na po natin si Dr. John Manalo ng Pag-asa. Dr. John, magandang morning. Si Katunying po ito at saka si Katina.
Magandang umaga po, Katunying and Katina. Ganun din naman sa ating mga taga-subaybay. Update po patungkol dito kay Bagyong Tino ay kaninang alas 12 ng umaga. Ito ay unang naglandfall dito sa Silago, Leyte, sa southern part po. At nung kanina lang, 5:10 ng umaga, ito ay naglandfall naman dito sa Borbon, Cebu. Ito ay may taglay na lakas ng hangin malapit sa mata ng bagyo na umaabot ng 160 kilometers per hour. At gustiness o biglang paglakas ng hangin sa paligid ito na umaabot ng 205 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Also, gusto ko rin pong banggitin na minsan may mga nalilito pa din daw po dun sa ang lakas ng hangin, pero yung yung binanggit ko po na maximum sustained winds na 150 kilometers, yun yung sustained winds o yung lakas ng hangin talaga sa may mata ng bagyo, sa eye wall mismo. At yung pagkilos ng buong bagyo, ito po yung 25 kilometers per hour. So yung movement niya na pa-westward, babaybayin po niya yung mga islands natin dito sa Visayas. Ngayon ay nasa Cebu siya, pero sa mga susunod na landfall points niya ay posible siya dito sa northern part ng Negros Island region and eventually dito sa southern part ng Panay Island. At eventually by Wednesday ng madaling araw ay nandito na siya sa northern part ng Palawan. Most likely dito sa Coron, and eventually ay by Wednesday morning ay lumabas na ito ng ating kalupaan, and eventually pupunta na siya dito sa West Philippine Sea at lalabas ng Philippine Area of Responsibility by Thursday ng umaga. Also, nakataas po dahil dito kay Bagyong Tino sa signal number 4 yung mga babanggitin natin na lugar, kasama dyan yung western and southern portion ng Leyte, yung northern and central portions ng Cebu, kasama po dyan yung Camotes Island at Bantayan Islands, northeastern portion ng Bohol, northernmost portion ng Negros Oriental, northern portion ng Negros Occidental, Guimaras, central and southern portion ng Iloilo, southern portion ng Antique. Signal number 3 naman dito sa southern Leyte, central and eastern portions ng Bohol, northern portion ng Negros Oriental, central portion ng Negros Occidental, natitirang bahagi ng Iloilo, southern portion ng Capiz, central portion ng Antique. Signal number 2 naman dito sa southern portion ng Masbate, southern portion ng Romblon, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan kasama ang Calamian Islands. Signal number 2 din dito sa central and southern portion ng Eastern Samar, yun din sa central and southern portion ng Samar, natitirang bahagi ng Leyte, Biliran, natitirang bahagi ng Bohol, natitirang bahagi ng Cebu, central portion ng Negros Oriental, natitirang bahagi ng Negros Occidental, Siquijor, natitirang bahagi ng Capiz, Aklan, natitirang bahagi ng Antique, kasama ang Kaluya Islands, Dinagat Islands, Surigao del Norte, kasama ang Siargao and Bukas Grande Islands at Camiguin. Signal number 1 naman dito sa Albay, Sorsogon, natitirang bahagi ng Masbate, kasama Anticao and Burias Island, southern portion ng Quezon, southern portion ng Marinduque, natitirang bahagi ng Romblon, natitirang bahagi ng Oriental Mindoro, natitirang bahagi ng Occidental Mindoro, central portion ng Palawan, kasama ang Cagayan Silio Islands, northern Samar, natitirang bahagi ng Eastern Samar, natitirang bahagi ng Samar, natitirang bahagi ng Negros Oriental, northern portion ng Surigao del Sur, northeastern portion ng Agusan del Sur, Agusan del Norte, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, northern portion ng Misamis Occidental, at northern portion ng Zamboanga del Norte. Yun po yung mga binanggit natin na signal 1 to 4, yung may banta ng malalakas na hangin, lalo na yung signal number 4. And marami rin po, in terms naman ng pagulan, malaking bahagi ng Visayas yung makakaranas ng more than 200 millimeters na mga pag-ulan. Kaya gusto po natin na paalalahanan yung ating mga kababayan din. Katunying, gusto ko lang po gamitin yung opportunity na to na paalalahanan. Hanggat hindi pa tayo, yung mga magpupuntahan pa lang nitong, lalo na yung mga binanggit natin na Island, Negros Island Region, Panay, Northern Palawan. Ngayon pa lang po hanggat meron tayong kakayahan na kumilos at sumunod tayo sa mga ipapayo ng LGU and local DRRM offices natin. After all, gusto natin mangyari ay mabawasan yung damages na posible nitong gawin sa ating buhay at sa ating property. At yan po yung update natin, Katunying, opo, and Katina. Ang lawak niya, Dr. Jan, ano? Saka kahit mabilis, relatively mabilis, ang tagal ng standby niya dito sa Pilipinas. So bukas pa ng Thursday. Anong araw ba ngayon? Martes. Oo. Bali, inaasahan bandang Wednesday ba tayo aalis ng bansa, makakatawid na sa West Philippine Sea?
Opo, aalis po ng ating kalupaan. Ng kalupaan. Oo. Ganong katagal. Kailan pa to? Nung linggo pa to, di ba? Yes po. Well, yung unang landfall naman po niya ay Kagabi. madaling araw lang. Pero nung kanina. mga nakaraang araw pa ay talagang minomonitor na po natin yan. Tsaka nakaka-apekto na yung trough or yung extension niya sa Eastern Visayas. Oo. Itong mga dinaanan ng bagyo at yung mga dadaanan pa, ang sabi niyo, malakas po yung hangin na yan. Malakas yung hangin. Tapos malakas din yung ulan. Ngayong maghapon na to, as in Ulanin? matindi yung 200 millimeters na pag-ulan, gaano kalakas ba yon para lang maintindihan ng ating mga kababayan? Opo, siguro yung gusto natin i-explain na lang yung magiging epekto nun. Kapag greater than 200 millimeters, ang ibig pong sabihin yan ay posible yung mga malawak ang pagbaha. Kaya talagang heads up po. Lalo na kung nakatira tayo sa bulubunduking lugar, so yung landslide talagang malaki po yung posibilidad. Especially kung matagal na yung ilang araw na ring umuulan no? Oo. Dr. Jan, dahil nga inaasahan itong ilang araw na pag-ulan, kamusta po ang lagay ng ating mga dam sa ngayon? Sa ating po mga dams ay yun sa Visayas and sa northern part ng Mindanao ay nagre-recover po, pero hindi naman po tayo umaabot dun sa alarming levels sa kasalukuyan. Dr. Jan, salamat po sa inyo. Maghintay po kami sa 8 o'clock po, yung update, yung susunod. Bulletin. Opo, Kataning. Opo. Maraming salamat. Dr. John Manalo ng Pag-asa. Magandang morning! Salamat po at ingat. Ang lawak nun actually, sa pakikinig pa lang sa dami ng mga covered nitong signal number 1 hanggang number 4, para na tayong itinur, para na tayong itinur sa bahaging iyon ng Pilipinas. May bahagi po ng Mimaropa, may bahagi po ng Negros Island region, may bahagi po ng Central Visayas, Western Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao. Ayan, nakikita niyo po. Daming apektado. Ang haba nito. Ito, pati ultimo Zamboanga. Zamboanga del Norte inabot. Ang lawak po nitong abot po ng bagyo na to. Kaya sabihin na nating OA, maging OA po tayo sa pag-iingat. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. At ito naman po si Tina Nolasco. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Hinimok ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP, ang lahat ng institusyon ng simbahan sa bansa na kaagad isauli ang mga donasyon na nagmula sa tinatawag na morally compromised, illegal, o tainted sources. Ayon kay Bishop Jose Rojas, chairman ng CBCP Episcopal Commission on the Doctrine of the Faith, kung matuklasan kinalaunan na ang pondo ay nagmula sa maling gawain, katiwalian o injustice, may moral obligation ang simbahan na magsagawa ng nararapat na aksyon, kabilang ang pagbabalik ng donasyon sa rightful owner o biktima. Sinabi ng obispo na ito
ay upang hindi isipin ng publiko na kinukonsinti o sinusuportahan ng simbahan ang maling gawain. Una rito, nanawagan din ang CBCP ng transparency at accountability sa gitna ng mga isinasagawang investigasyon sa umanay katiwalian sa mga flood control projects ng pamahalaan. Isyu ng bayan. Isyu ng katotohanan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk to the Maganda morning. and go across the track. Magandang umaga, bayan! As you should. Ito po si Anthony Taberna. Humahabol si Jerry Baha. In the border Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! across the mills. Kumusta po kayo? Sana po ay ayos lang kayo mga kababayan. Gathering Yung pong mga may sipon dyan at may ubo dyan. dusty black. Oo, naka-face mask nga kayo pero baka akala mo gagaling ka sa face mask na yan, ha? O, ba't titing nga tatawa-tawa ka, Ara? Ha? Tatawa-tawa ka. Pwedeng magpahinga. Di ba pagka meron kang dinaramdam, halimbawa meron kang trangkaso, oo, maganda nga yung ikaw ay nagmamalasakit sa pagtatrabaho mo, ikaw ay responsable. Pero tandaan mo, lalo kang hindi makakapagtrabaho kapag ka lumalayang sakit mo. Drinking so Ikaw bata ka. be a single. Napagalitan tuloy. Hindi, pero totoo po yun. Di po ba mga kababayan? May pagkakataon kasi na pinipilit natin yung ating katawan. Pinipilit natin yung katawan na ibangon sapagkat tayo nga ay mga responsableng mamamayan. Kung ikaw ay estudyante, responsable kang estudyante. Kung ikaw ay manggagawa, responsable kang manggagawa. Kung ikaw ay news writer, responsable kang news writer. Ayan. Get you some. Okay yun. Napakaganda nun, yung pagiging responsable, no? Kaya lang, kapag talagang hindi mo na kaya, huwag mong pilitin yung katawan mo at meron namang papalit sa'yo. Ang importante lang, magsabi ka. Sabihin mo, Ma'am Malu, hindi ko talaga kayang pumasok. Magsabi ka lang, di ba, no? Magsabi ka lang ng yung hindi yung umaasa yung mga kasama mo na nandyan yung nagpapasok ka tapos bigla kang hindi papasok tapos magpapasabi ka pagka ikaw ay oras na dapat ay nandun ka sa trabaho mo. Yun, napagalitan ka patuloy. Kumusta po ang ating mga local official sa mga lugar na dinadaanan ng bagyo? Okay po yan, tama po yung inyong ginagawa na kayo po ay nagsisikhay na mabuti para po matiyak na ang inyong mga constituents, ang ating mga kababayan ay ligtas sa panahong ito. Oo, sukdulang kalad ka rin sila palabas ng kanilang tahanan para mailagay sa mas ligtas na lugar, gawin po sana ng mga opisyal. Kasi yung mga bagyo-bagyo na to, hindi naman natin maiiwasan yan eh. Hindi natin mapipigil, dumarating nga yan eh. Ito man ay literally or figuratively. Yung bagyo ng buhay. Binabati rin po natin ang ating mga magsasaka. Sana po ay kahit papano ay nakakangiti-ngiti. Sabi, huli man daw at magaling, huli pa rin.
in-extend po hanggang katapusan ng taon, December 31, ang ban sa importation ng bigas at mukhang ibabalik po ang mataas na taripa sa imported rice para po maprotektahan ang atin pong mga magsasaka. Kaya lang, darating na naman yung usapin, Yuel. Darating na naman ng usapan na, okay, protektado nga yung magsasaka, pero tataas na naman ang presyo ng bigas sa merkado, may mumura na naman, ibig sabihin may magmumura na naman sa iyo, sa gobyerno, na mataas ang presyo ng bigas dahil maganda ang buhay ng magsasaka. Ang hirap talaga ng buhay na ito. Ang hirap talaga ng balancing act. No? Gusto mong pagbigyan yung isang sektor, pero yung kabilang sektor, ibig sabihin yung source gusto mong protektahan, pero yun namang consumer ay magrereklamo. Kapag pinoprotektahan mo naman yung consumer, magrereklamo naman yung source. Kaya nagtataka ako, bakit ba ang dami-daming gustong pumasok sa gobyerno? Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Bilib din tayo dito kay Bishop Jose Rojas ng CBCP. Mission impossible to. Pero sana nga magawa. Narinig nyo ba yung pambungad natin, mga kababayan? Kayo po ba, mga textmates, mga text partners, mga taga-subaybay natin sa YouTube at Facebook at iba pa? Kayo po ba naniniwala na kaya ba ito? Kaya ba ito ng simbahan? Ang totoo nun, hindi lang simbahan Katoliko. Lahatin na natin ng mga simbahan. Kaya ba ng lahat ng mga simbahan na salain ang mga donasyon na tinatanggap ng simbahan mula sa mga mamamayan o sa kanilang mga mananampalataya? At sino ang magdidikta kung ang salapi, halimbawa ay salapi, o kaya ay gusali na idinonate ng sino man sa simbahan ay galing sa tinatawag na morally compromised, illegal o tainted sources? Halimbawa, ito, Mother, tatanungin kita. Halimbawa, ikaw ay nagtatrabaho kay congressman na korap. Si congressman, korap. No, congressman, korap. Tapos, ikaw ay pinasusweldo ni congressman. Di ba? Natural. Saan ka mabubuhay? Di ba? Saan ka mabubuhay? Pinasweldo ka ni congressman. Pero, kaya lang, si congressman, korap. Alam natin, siya nagpayaman sa Ghost Project, sa Flood Control Project, etc. Pinasweldo ka ng congressman. Tapos ikaw ay mananampalataya, relihiyoso ka. Nag-donate ka sa simbahan mo. At nalaman ngayon ng obispo mo o nung kura paroko mo na ikaw ay nagtatrabaho kay congressman, nag-donate ka sa simbahan. Isosoli ba ng simbahan sa iyo ang perang ibinigay mo sa simbahan dahil ikaw ay sumweldo mula kay korap na congressman? Ano sagot? Sosoli mo ba? O baka naman kay congressman, alimbawa kung si congressman lang yung diretso na nagbigay, yun lang ang sasabi, korap si congressman, nag-donate sa simbahan, isoli natin yan. Paano nga yung iba pang mga nakinabang kay congressman? Namana ng palataya, nag-donate sa simbahan, nagbigay sa pare, nagbigay sa pastor. O paano yun? Magandang pakinggan to ha. Ang totoo nun, maganda to ha. Ulitin natin, maganda po ito yung pahayag na ito ni Bishop Jose Rojas ng CBCP, na isauli ang donasyon mula sa tinatawag na morally compromised, illegal o tainted sources. Pero ang tanong, kaya ba? At sino yung magsosoli? Hanggang saang level ang pagsosoli? At kung maisosoli man, kung isosoli, bubunutin mo ba yung simbahan? Halimbawa, itinayo ng congressman yung simbahan mula sa kanyang pagiging Robin Hood. Bubunutin mo ba yung simbahan? Huhugutin mo, huhukayin mo ba yung simbahan? Titibagin mo ba? Dahil yun ay galing sa morally compromised, illegal o tainted sources. Ang gandang pakinggan. Pero kaya ba natin yun?
kaya ba ng simbahan yon? Kaya ba ng lipunan ito yon? Ang taong bayan ay nagtatanong. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Kaya sa totoo lang let's be frank. Let's be honest about it. Yung mga sumisigaw ng kanilang galit laban sa katiwalian, tama po yun eh. Pero kung strictly speaking, hindi ba totoo na one way or the other ay beneficiary ka pa ng katiwalian? Halimbawa, tumanggap ka sa, ito narinig ko kay Cardinal sinong araw to eh, kahit daw kay Satanas tatanggapin niya ang pera basta ipantutulong sa mahirap. Buti nga may bago ng patakaran ngayon ng simbahan, itong kay Bishop Rojas. Pero ang tanong, yung bang mga sumisigaw na ito ng galit sa pamahalaan, galit kung kani-kanino, hindi ba one way or the other? Baka tayo ay gagamitin ko yung salitang tayo in a general sense na baka nga tayong lahat ay nasayara ng mga indirectly ng mga ganyang klase ng mga kabalbalan sa pamahalaan, di po ba? Anyway, mabuti na lang po at merong isang Vince Dizon na hindi tumitigil, hindi tumitigil. Secretary Vince Dizon, ako'y titigil lang sandali. Pero gusto kong, napakaganda po nito. Ito po banner story ngayon, Government Infra Cost Down, DPWH ay 60 billion savings sa pagpapababa pa lang ng presyo ng materyales. Mamaya po ipapaliwanag sa atin ni Secretary Vince Dizon yan. Oras po natin, 6:52 ng umaga. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Kausapin natin ang lalaking walang pahinga. Hindi siya si Curacha. Si Secretary Vince Dizon ng DPWH. Secretary Vince, magandang morning. Si Katonying po, minus Jerry B. Good morning, Katonying. Good morning po. Solo po kang mag-isa, Katonying. Oo nga po, magtapatan na lang tayong dalawa. Secretary Vince, kumusta na po kayo? Mukhang bagong gupit kayo ngayon Oo, pinagsabihan na ako ni Mrs. na magpagupit na ng long weekend. Wala na tayong choice. Oo nga po. Hindi, mabuti naman po kahit paano ay mayroong Mrs. na nagpapaalala po sa inyo. Pero alam nyo, itong ginawa nyo na to is unprecedented. Ibinagsak ng, ito hindi lang boka to. May order pala kayo. Meron pala kayong isang order na pinirmahan na ibinababa ang presyo ng mga materyales up to 75%. Ano pong basis niyo po doon? Opo, alam niyo po, Katonying, Una-una, narinig naman natin ang ating Pangulo, 2 beses niyang sinabi ito. Unang-una, nung bago siya umalis papuntang Malaysia, tapos inulit niya nung bago siya umalis papuntang South Korea nung nakaraang linggo. Kasi ang sabi niya talaga ho sa akin is, hindi na ho pwedeng dating gawi dito sa DPWH. Itong dating gawi na alam naman natin na yung presyo ng mga materyales di hamak na mas mataas dito sa presyo ng merkado. Dekada na to. Katonying, matagal na to. Pero sabi ng Pangulo, enough is enough na. Kailangan magbago na. Kaya po, inutusan niya po tayo na pag-aralan na ng mabuti at iparehas sa presyo ng merkado ang cost ng simento, ng asfalto, ng bakal, ng graba, ng buhangin. Lahat pong yan na matagal nang alam naman natin lahat na mas mataas yan kaysa sa tamang presyo sa merkado. Sabi nga ng Pangulo, Katonying, kung ang pribadong sektor, ang SM, ang Ayala, ang Robinson,
nakakapagpagawa ng kalye, nakakapag-aspalto ng kanilang mga subdivision na ito nga ang Matitibay din. presyo. Bakit hindi ginagawa ng gobyerno yun? Oo. Na madalas, mas maganda pa ang kalidad. Sabi niya, tama na yan, itigil na dapat yan. Kaya yun po talaga ang tulak sa atin para aralin ng mabuti ito. At ngayon po, nakita natin talagang napakalaki ng diferensya sa presyo. Sabi niyo nga ako, umaabot pa minsan mahigit 50% ang diferensya. Grabe yun ha. Hindi namin ngayon lang natin nalaman, ako personally, na meron palang more than 50% ng diferensya sa market price, yung prevailing market prices. Opo, alam nyo, in fairness, kasi geographical ang pagpepresyo sa DPWH. Tama naman po yun. Kasi ang presyo naman po ng iba't ibang mga materyales nag-iiba kung nasaan lugar ka sa Pilipinas. Sa isla, medyo mabigat yun. Nadagdagan ng presyo doon. Konti yan. Pero grabe yung diferensya, Katunying, no? In fairness, may mga ibang lugar na hindi ganoong kalaki. Pero may mga ibang lugar na napansin namin na talagang grabe po ang diferensya. So talagang binago po natin yan at i-apply na po natin yan moving forward. Ngayon po na napirmahan na po yung order nung Webes last week. Tuloy-tuloy na po yan. At hindi pa tayo maghihinto dyan, Katunying. Kasi ngayon naman ang pinag-aaralan natin, yun mga presyo sa ibang mga finishing, no, yung kunyari yung pintura sa mga classroom, yung yung mga iba't ibang mga architectural finishes kapag tayo gumagawa ng classroom o ng ospital, kailangan ibabaguhin din natin at ibababa din natin yon. Actually po, kapag binababa natin yon, pati yung presyo ng classroom at ospital magbabago din, bababa din yan. Ang totoo nga po nun, Secretary, kung tutuusin, kayo, ekonomista kayo, pagka narinig natin yung economies of scale, mas makakamura ka pagka bultuhan yung bili mo. Kaya nga, makakagulat na ang asfalto pala ay kayang ibaba ng up to 50%, ang steel sheet piles ay up to 36%. Sa ibang lugar Sa ibang lugar? Sa ibang lugar po. Meron pa nga 70%, Katunying. Oo. So, sa mga susunod na bidding, moving forward, ipa-factor in na po ito, Secretary? Opo. Unang-una po, pinirmahan ko po ito nung Webes. So yan po ilalabas na, ipapublish na sa lahat ng mga sa lahat ng mga region. So lahat po ng hindi pa na procure na proyekto, lahat po yan gagamitin na itong bagong cost ng materyales na ginabas natin. So hindi lang po ito applicable sa 2026, Katunying. Yes. Pati po itong mga hindi pa nabibili ngayong 2025 at hindi pa nabibidding, yan po mag-a-apply na. So, ngayon pa lang po 2025, meron na po tayo makukuhang savings dyan. At yun nga po, sabi nga ng Pangulo natin, lalo na sa 2026, gusto niya yung savings na makukuha natin dito sa pagbaba ng cost ng materyales, ilagay naman sa mga bagay na napaka-importante para sa ating mga kababayan. So dito po yung sa 2025 meron na kayong nakikitang estimate ng savings? Yung natitira, at least yung natitira. Pinapakompute ko pa po, Katunying, kung ano na lang yung natitirang hindi pa nabibid at hindi pa na-procure. Papakompute po natin yan at i-anunsyo din po natin yan. Ito pinapakita po namin sa TV screen. Mapapanood ng ating mga kababayan yung pong ipinresenta ninyo na kung makakatipid pala tayo ng mga 60 billion sa national budget by 2026 dahil dito sa cost reduction ng raw materials ay katakot-takot ng mga kalsada ang madadagdag. 1,600 additional kilometers of concrete road. 1,000 kilometers of additional asphalt overlay. Abay, wala nang lubak-lubak na kalsada ngayon, Secretary. Alam mo, yun nga po yung nakakalungkot, Katunying, na
na ano, no? Unprecedented kasi ito pong ginawa ni Pangulo. Unprecedented to, Katunying. Never pa po ito ginawa ng ganitong extent. Never pa po. At hindi pa po tayo tapos. Sabi po ng Pangulo, dapat yan i-apply na sa lahat ng departamentong may infrastruktura. Kasama na ang DOTR, ang DepEd, ang DOH, ang DA, lahat po dapat i-apply na yan. No? So yun po ang direktiba ng Pangulo. Unprecedented po ito, Katunying. Hindi po hindi po naman kaya mag-suffer ang hindi po yung quality sasabihin ko. Hindi kaya mag-suffer ang SOP ni Congressman. Yun talaga ang tatamaan dyan. Yun talaga ang sinabi ng Pangulo. Sabi nga niya, nung kayo nag-speech bago lumipad papuntang Korea ho, ano? Hindi quality ang tatamaan dito. Ang tatamaan dito ay corruption. Yun po ang sinabi ng ating Pangulo bago siya umalis papuntang Korea. Yun ang importante, no? Ang totoo po nun, marami tayong nakakausap na kontraktor ang nagsasabi na kaya naman talaga kung wala lang corruption. Kasi meron naman silang profit margin na maganda eh. Kung ipa-factorin po, kung aalisin yung corruption, binagsak po yung presyo ng materyales, nakikita nyo po ba na hindi ba maapektuhan yung dami ng mga sumasali na kontraktor sa mga public bidding ng infrastructure? Alam nyo ho, yung mga kontratista po na nasanay na dito sa dating gawe o yung kalakaran, syempre magdadalawang isip yan. Pero tingin ko po, ang maganda po dito, yung mga matitinong kontratista na talagang hindi papayag na hindi tama yung paggawa ng mga infrastruktura. Yung hindi papayag dito sa mga garapagang ginawa nitong mga nakaraang taon, nakaraang dekada. Tingin ko yan po ay ma-attract na natin ngayon. No, pero Katunying, no, ika-clarify ko lang, no. Hindi masosolve nitong pagbaba natin ng cost of materials, itong dekada-dekada na problema ng korupsyon. Marami pa pong pinapagawa ang ating Pangulong reforma dito sa DPWH na kasama nitong ginagawa natin ngayong pagbaba ng presyo. Kasi kailangan naman ngayon, i-monitor natin ng maigi yung kalidad ng paggawa ng mga proyekto. Kaya pala, Secretary, merong gumagawa ng meme, kinontrata nyo na raw si Scheider. Yung Pulis Kalawakan, nagmo-monitor na raw na. Pulis Kalawakan. Kailangan po talagang i-monitor. At meron pong mga gagawin, pinapagawa ang Pangulo sa atin na malapit na rin i-anunsyo ng ating Pangulo na talagang tutulong dito sa pagmo-monitor natin. Kasi hindi pwedeng, kasi ang ginawa natin, binabagang natin ang costas, pero hindi natin i-monitor ng tama ang pag-implement ng mga proyekto. Baka naman yung kalidad at yung paggawa ng mga proyekto ang magsasuffer. So hindi natin po pwedeng payagan yon. At yun ang kabigin-biginan sa akin ng ating Pangulo, na hindi natin pwedeng payagan yon. Kaya meron din po tayong gagawing mga reforma na kakambal nitong pagbaba ng presyo ng mga materyales. Secretary, maiba lang po ako tungkol sa mga classrooms. Di ba ang gusto at mukhang ito na ang mangyayari sa 2026, yung may flexibility na, hindi na lahat ay DPWH ang gagawa ng classroom, ipapasa na ng DepEd sa LG yung iba through PPP. Pero in fairness sa DPWH naman, meron po kaming natanggap na report na sobrang late na daw po na na-download ang pondo sa DPWH. Actually, yung iba daw po September na, kaya hindi po sila nakapag-start ng construction ng classroom. Kaya ganun lang kakonte ang nagawa ng DPWH na classroom nung kayo po humarap sa Senado. Secretary, na-check nyo po ba yon? Opo. Alam niyo po ito ang nakakalungkot, no. Pero ako kasi, Katunying, no, hindi ko ugali yung nagtututuro eh. Ako ugali ko na lang kung ano yung problema, solusyon na lang natin, bilisan natin. Pero tama po kayo. Kasi kailangan po kasing magkaroon ng agreement ang DepEd at ang DPWH. Ganun din ang DA at ang DPWH para magsimula ang paggagawa
ng mga classroom o ng mga farm to market road o ng mga ospital. Ang problema nga po, na-delay po yan, yung Memorandum of Agreement, nung July lang po napirmahan Nako. between DPWH and DepEd. At tama po kayo, yung pondo, late na rin pong na-download, ngayon pong parang Agosto lang po ata, o late August po, na-download yung ibang mga pondo. Kaya, na-late po talaga. So, kailangan po talaga solusyonan natin itong mga problemang to para hindi na maulit. No, pero wag na ho tayo magturoan, Katunying, na lang. Moving forward na lang natin, ayusin na lang natin yung mga problema. Totoo po yun. Kaya ganun ko po inangkla yung ating tanong. Kasi naman... Tama po. Pero tama po kayo. Marami pong delay na nangyari ngayong taong ito. Ang DPWH po nakasubsub na po ngayon dito sa mga kalokohan ng ilang mga nandidiyan. Sinalunan ninyo lahat. Ultimo yung problema ng DepEd. Para bang wala na kayong ginawang tama dyan sa DPWH. Kaya po kailangan kong erase po ito in fairness to those men and women na ginagawa naman ng trabaho sa DPWH. Opo, pero ang maganda naman po, kami po yung nag-usap na rin ni Secretary Sani Angara at meron na po kaming catch-up plan na gagawin. No, parang bilisan natin itong paggawa ng mga classroom na talagang desperadong kailangan ng mga estudyante natin at ng mga teacher natin. At mapapaganda pa po dahil nga po magkakaroon tayo ng savings dahil dito sa pagbaba ng cost ng mga materyales. So, mas marami po tayong magagawang kalye, classroom, ospital, farm to market road sa mga susunod na taon dahil dito. Opo. May phone-in question lang po dito, Secretary. Hindi daw po ba ninyo kukunin uli si nag-resign na Undersecretary Aray Perez dahil siya naman ay vindicated at siya naman ay had been performing his job dutifully bago mangyari po ito? Alam nyo, Katunying, alam mo, dapat talaga, kilalanin natin yung act na ginawa ni former Undersecretary Aray Perez. Alam mo naman, sa gobyerno, Katunying, kahit na ang dami ng mga aligasyon ng korupsyon, halos wala pa ako nakikita yung bigla na lang nagre-resign. Sinasabi, ayoko maging pabigat, ayoko maging distraction, magre-resign na lang ako. Kadalasan po dyan, kapit tuko po yung mga tao sa gobyerno. Kaya po talagang dapat tingalain natin yung ginawa ni former Undersecretary Aray Perez. At yun naman po ay kung saan niyang ginawa. Decision po niya yan at tinitingnan po natin siya. Parang ang desisyon na lang po niya ngayon is sa private sector, tutulong na lang po siya through the private sector dito sa gobyerno. At yan po ay naging personal na desisyon na niya. Sabi ko po talaga kahanga-hanga po yung ganyang klaseng pagkatao, Katunying. Sabi ko nga po kahapon sa maikling komentaryo ko, itong si Yusek Aray Perez, bagamat hindi ko pa siya nakikita ng personal yata, parte siya ng endangered species sa gobyerno. Na yung iba nakakapit na parang mga tuko kahit nakitang-kita na yung katiwalian na kinasasangkutan. Pero siya, hindi pa nga, umatras nga yung nag-akusa pero binitawan pa rin niya yung pwesto. Kaya pakisabi niyo sa kanya kung nakakausap niyo sa kanya siya na kami ay humahanga sa kanyang ginawa. Last na lang po. Salamat po, makakarating po yan. Yes, sir. Secretary Vince, last na lang po ito, Ano po ba itong naririnig namin na hindi naman din daw po kayo magtatagal sa DPWH dahil sa nagawa niyo na po yung trabaho niyo na maglinis? Alam niyo ako, Katunying, ako pupunta lang ako at susunod lang ako kung ano ang direktiba ng ating Pangulo. Ako po, ano lang po ako diyan. Kung saan po ako dalhin ng ating Pangulo, kung saan ako makakatulong, doon po ako. Pero wala pa po naman ako na ganyan. At tingin ko marami pa po tayong dapat gawin po dito sa DPWH. Lalo na dito sa pagre-reforma natin at pagsasaayos dito sa mga dating gawin na talagang hindi magandang ginawa nitong dekada na at ang nakaraan. Yes, sir. Okay, boss, pahabol na lang. Promise, last na to. Marami pang gustong mag-interview sa inyo. Problema, Last na lang. Happy po ba kayo
na hanggang kay si Saldico pa lamang ang nakakasuhan. Wala pa ho ba sa pipeline si former Speaker Martin Romualdez? Alam niyo po, Katunying, no? Ang sabi nga ho ng Pangulo, ulitin ko lang, no? Dito, kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, doon tayo pupunta. Kahit sino pa yan, sabi ng Pangulo natin. At ako'y naniniwala dyan. No? At nakikita naman po natin, no? Dito lang sa loob ng wala pang 2 buwan ng ICI. Ako po mismo, kakadalawang buwan ko pa lang po, Katunying, dito sa DPWH, no? Madami na pong nakasuhan, madami na pong napatawag, pero tingin ko po, no, sa mga susunod na linggo, magsisimula na pong magpakulong ang ating ombudsman. No, naniniwala po ako dyan, no, si Ombudsman Boying Rimulya po mismo ang nagsabi, hindi na po magtatagal. At tingin ko marami pong mga sangkot dito ang magpapasko sa kulungan. At hindi lang po yan, tingin ko, mga small fish. Tingin ko po, sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan, meron din pong mga malalaking isda na talagang kakasuhan na at mapapakulong. Yes, sir. Yun na rin po ang sinabi ng ombudsman natin. So, nagtitiwala po ako kay Ombudsman Boying Rimulya. At yan din po ang, talaga ang mangyayari. Yan din po ang inaasahan namin. Secretary Vince, salamat po sa inyo at magandang umaga po. Maraming salamat po, Katunying. God bless po. Thank you po. Si Secretary Vince Dizon ng DPWH, bagong gupit. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2. 2 por 2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Birthday boy, Kapopoy. 15 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw po ngayon ng Martes, November 4. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, CBCP nanawagan na kaagad ibalik ang mga donasyong nagmula sa mga morally compromised sources. Tapyas budget na hanggang 75% sa mga construction materials iniutos ni Secretary Vince Dizon. Eman at yan sa bill para labanan ang cyber libel bullying iniharap sa Senado. Pulis na nagpa-bring me ng adik para sa social media content, sinibak. Single mom, patay sa lover na pulis. Bangkay itinapon sa tubuhan sa Negros Occidental. At 8 lugar sa Visayas na sa ilalim ng Signal Number 2, Typhoon Tino patungong Cebu. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang Pangunahing balita. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day? Para manalo ka ng DZRH Mini Component, eto na! ang ating word of the day. Anong word of the day, Katina?
Walang pasok. Aba, walang pasok. Walang pasok. Abangan lagi yan. Oo, ayan ha, tandaan nyo, walang pasok. Ayan, yan ating word of the day. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! May nanalo na, Katina! Meron na. Sa Barangay Palanan, Makati, naroon si RH6 Sherwin Alfaro. Sherwin! Go, go, go! Yes, magandang umaga Katunying at Katina. Dito nga sa Barangay Palanan sa Makati, talaga na mga maagang naghahanap buhay ang ating mga kababayan dahil dito may mabibili ka na kagad na lumpiang Shanghai na napakahaba. Yan, may pritong galonggong, giniling mga pang-agahan na makakain na ating mga kababayan dito sa Kalatagan. Kalatagan Street, Palanan. Alam ko Batangas na beach area. Batangas, Kalatagan yan dito sa Barangay Palanan. Sarap naman ang mga tinda niya. Ang haba nung Shanghai. Patingin nga nung Shanghai pa. Bakit mukhang turon na yan? yung Shanghai niya paturo na. Paturo na. Oh. Para siyang churros kamo, parang churros. Parang churros, no? Parang churros sa Magkano yan? Magkano yung ganyan? Ang ganito pong klase ng lumpiang Shanghai, magkano po? 10 piso po. Uy. 10 ang isa. Yung mga yung hotdog. Etong hotdog, magkano pong isang order? 25. 25. Ang spaghetti, ito naman ang spaghetti niya, hindi lang pangkaraniwang spaghetti. Swiss spaghetti. Aba. Iba yung pasta. Aba. Swiss pasta. Teka muna, yung bang mga nasa harap niya na yan, ano ba yan? Paradahan ba ng tricycle yan? E-bike? Ng e-bike? Ang nakaparada rito, mga electric bike, mga e-bike to, no? E-bike po. Terminal ng e-bike, pero wala pang masyadong kumakain si pa lang. Asan yung kwan? Asan yung... Kamusta? Masarap ba ulam? Sarap naman po. Wala ka namang ulam, niloloko mo. Ubus na kasi. Hindi, yung mga nag-i-e-bike dyan, namamasada? Itlog lang inulam niya. Mga nag-i-e-bike. Partner, bigyan mo na ng isang hotdog yan. Pahabol mo na. Pwede bang bigyan ka namin ng isang hotdog para sinubo na yung kanin na titira? Wala na. Ayos lang yan. Pwedeng habulin yung kanin na yan. Baka pa hotdog mo. Ayan, bigyan mo ng hotdog. Bigyan ng hotdog Bigyan mo yan. ng hotdog. Bigyan ng hotdog yan. Yun! Ayun, ayan, hotdog. Ano kukunin nyo? Kanin. Kanin lang? Ano ulam? Ano ulam? Hindi na lang po itlog. Itlog. Hotdog. Bigyan mo rin hotdog. Ayun naman hotdog. Bigyan natin hotdog. Lagyan ng hotdog. Lagyan hotdog. Lagyan nyo ng hotdog. Additional hotdog. Saka yung kwan, bigyan mo siyang churros. Yung Shanghai, tingnan natin kung rapper lang ba yan. Churros, Bigyan mo siyang churros. Bigyan mo rin ng churros. Dagdagan mo rin. Sagot na kamo ni Kantina yan. Kantina. Yun! Yung agahan yung sagot ni Katonying sa ni Katina. Kaso hindi sinangag. Salamat po. Ayan, sagot na natin yung almusal niya. Yung nakapilang isa na yan. Yung isang nakapila na yan. Aba, nagpakain na. Birthday kasi. Birthday. Yan. Si ating, kumain na raw siya. Hindi, kumain ka uli. Tumanggi, take out na lang. Take out. Ayaw niya na daw. Sayang naman. Wala ka na makita. Matumal dito. Matumal, walang tao. Wala pa mga customer. Hindi nang madilim pa ho, marami. Marami. Dilim pa sa hindi nililiwanag, maraming customer. Oo. Ayun, nagpas mo pa na Ayos. Wala ka namang mahihila dyan para ilibre mo na ng almusal. Ayun, naka-jacket Yan. Naku, ang dami na nakain niya kanina. Marami na. Bagay ko isa, yung ganisa, nagpansit, nag-itlog, sinangag. Basta yung nadagdag na pagkain ni Kuya, yung hinabol na hotdog, atin na yun, ha? Yung dinagdag na hotdog, kay Katon yung daw po yun, ha? Ay, charge yun na sa akin yan. Charge na natin yan. Tapos yung isa. Salanga. Salanga. Ate Fe. Opo. Alam mo ba ang chemical name ng FE?
Fe. F-E. Fe. Ano? Ano nga ba? Nalimutan ko na. Ayon. Hindi ba ayon? Yun, ayon. Ayon. No, bigyan mo 1,000. Bigyan mo 1,000 kasi ayon siya. Palagi ka nakatuli sa isa na isa naman ng 1,000 pesos. Thank you po! Salamat po! Maagang pamasko! Ayun. Congrats! Ayan, at syempre, ano ang ating word of the day para mapasay ang ating mini component? Walang pasok! Kaya walang pasok, kaya walang masyadong bumibili. Hindi, meron po. Meron. May pasok dito sa Manila. Meron. Metro Manila. Meron. Sa Makati. Lagi may pasok sa Makati. Dahil dyan meron kang mini component. Ayan. Mini component para sa iyo. At siyempre meron ka pang Diesel 8 t-shirt at Diesel 8 si Buena Basket. Ano masasama kay Katunying? Salamat! Maraming salamat po sa maagang pamasko! Yung si Ateng yung kumakain parang malungkot. Oo nga, para malungkot to kayo gusto ba na tubig? Seryoso. Seryosong kumakain niya. Pinabigyan mo siya ng libreng hotdog. Ito ba talagang Ketchup. Ketchup. Wala bang ketchup? May ketchup ba? Bigyan nyo nga ng ketchup. Bigyan ng ketchup yan. Ayun, may ketchup na. Kaya malungkot eh. Yan ang nagpapasaya ng buhay, ketchup. Yan o, tingnan mo ha. Dinamihan. Damihan nyo na. Pati yung kanin, lagyan nyo. Unlimited daw yan. Ito na ketchup, huwag tayo mahiya. Salamat po. Na-pressure si ate. Thank you. Ayos. Tignan mo, talagang inuunti-unti na yung kanyang hotdog na nakuha. Hanggang matapos daw ikaw. Wala daw kasi kanin. Wala na kanin, lagyan nyo pala kanin. Bigyan yung kanin. Bigyan na kanin yan. Busog na daw. Ayun na. Pinilit kumain. So guys, manalo. So 1,000 pesos sa akin tumutok sa Diesel 8. Baka kayo susunod natin winner sa Diesel 8. Pasko Panalo promo Aris number 6. Serving Bata Alfaro Diesel 8. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Thank you, Sharon. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pagunahing 7:25 ng umaga, magbabalik po kami ni Cantina. This time check is brought to you by Kumbatsero, napapansin niyo po ba na habang tumatanda ang ating mga magulang, parang mabilis mapagod at parang laging walang ganang kumain? Hindi ba, Kuya Boy Gonzales, pagka ganun tumatanda? Minsan nga parang mas ganado pa sa chismis pagmamarites kaysa sa pagkain. Pero seryoso, delikado po pagkakulang sa nutrisyon. Mahirap magkasakit ang mga seniors. Kaya ako, tinututukan ko, aking pinapainom si nanay ng N+ Gold. Kompleto sa vitamins, minerals, healthy carbs at soy-based protein. Kaya hindi lang mas ganado kumain, mas ganado rin sa buhay. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Available sa Mercury Drug Stores at iba pang leading drug stores nationwide. Pagunahing balita. Balik-balita tayo, isang opisyal ng pulisya sa Talisay City, Cebu ang sinibak matapos mag-viral online ang kanyang post na Bring Me Challenge bilang social media content. Makikita sa video na in-upload ng nasabing pulis sa kanyang account na nagpa-bring me ito ng adik at loose firearms kapalit ng pera. Maayong adlaw mga higala, ganahan baka og easy money for 2,000 pesos. Bring me 2,000 ha, drug user and for 5,000 pesos dali ko ninyo og street level drug pusher. Unsa pa inyong gihulat? Attack na mga adik. Sinabi ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na bagamat personal na inisyatibo ng pulis ang Bring Me Challenge ng drug addict at unregistered firearms, ay malinaw na paglabag pa rin ito sa Police Operational Procedure, itinuturing na Biblia ng bawat miyembro ng PNP. Inatasan na rin ng hindi kinilalang pulis mula sa Talisay City, Cebu na magpaliwanag at tanggalin ang kanyang FB post hinggil dito.
Samantala, arestado ang isang opisyal ng Bureau of Correction o Bucor sa isinagawang buy-bus operation sa loob ng New Bilibid Prison Reservation sa Barangay Poblacion, Muntinlupa City. Isinagawa ang operasyon ng Station Drug Enforcement Unit sa pakikipag-ugnayan sa Interagency Collaborative Group at sa Directorate for Intelligence and Investigation ng Bucor. Sa ulat, nahuli sa aktong nagbebenta ng shabu ang isang 27 anyos na correction officer sa isang operatibang nagpanggap bilang buyer. Nakumpiska mula sa suspect ang 4 na sachet ng inihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 132,000 pesos. Narecover din sa operasyon ng 500 pesos mark money na ginamit sa transaksyon, isang dark blue na motorsiklo, isang Glock 17 pistol na may magazine, 5 bala at isang itim na pistol. Nauwi sa pagkamatay ng isang single mother ang pagtatalo nila ng kanyang lihim na karelasyong pulis sa Barangay Matabang, Talisay City, Negros Occidental. Ayon sa pulisya, nasa loob ng sasakyan ang 42 anyos na biktima na si Christine Joy Dignadice at suspect na si Bacolod City Police Staff Sergeant Enrique Gonzalado Jr. Nang magkaroon sila ng matinding pagtatalo, tinangka umano ng biktima na kunin ng kalibre 9mm ng baril na nakalagay malapit sa handbrake ng sasakyan, ngunit nagawa itong agawin ng suspect hanggang sa maiputok. Sa takot ay itinapon ng suspect ang katawan ng biktima sa isang tubuhan, habang dinila naman ng ibang lokasyon ang sasakyan nito para ilihis ang investigasyon ng pulis sa krimen. Gayunman, konsensya ang kalaban ng suspect at makalipas ng 3 araw, sumuko rin ito sa mga otoridad para aminin ang nagawang krimen. Isinusulong sa Senado ang panukalang Anti-Online Hate and Harassment Bill o Eman Atienza Bill, kasunod ng pagkasawi ng anak ni TV host Kuya Kim Atienza na si Eman. Sa inihaing panukala ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, layo nitong labanan ng cyberbullying, fake news at online defamation laban sa mga kabataang o lalo na sa mga kabataang madaling maapektuhan ng pambubuli at paninira sa internet. Ipinangalan ang panukala sa yumaong anak ni Kuya Kim bilang isa sa mga biktima ng cyberbullying at dumanas ng depression. Sa ilalim ng panukala, mas palalawakin ang sakop ng mga kasalukuyang batas tulad ng Cybercrime Prevention Act at Anti-Bullying Act para maparusahan ang mga gawaing tulad ng cyber libel, hate speech, cyberstalking at pamimigay ng pribadong impormasyon ng walang pahintulot. Aatasan din ng digital platforms na tanggalin o i-block ang mga mapanganib na content sa loob ng 1 araw ng verified complaints o court order. Tinatayang nasa 60 bilyong piso ang matitipid ng bansa sa 2026 budget. Kasunod ito ng kautosang nilagdaan ni Public Works Secretary Vince Dizon na layong ibaba ng hanggang 75% ang presyo ng construction materials na ginagamit sa mga infra project ng pamahalaan. Ayon kay Dizon, tatapyasan ang presyo ng aspalto, steel sheet piles, buhangin, simento at steel bars sa grade 60 at 40 para tumugma sa kasalukuyang presyo sa merkado. Git ng kalihim sa kalaw ng naturang kautusan, hindi lang ang mga government infra project sa susunod na taon, hindi maging ang mga proyekto ngayon 2025 na hindi pa nai-award o wala pa ang kontrata. Umapela ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines Episcopal Commission on the Doctrine of the Faith sa lahat ng simbahan na ibalik ang donasyon na galing sa korupsyon o anumang legal o illegal na gawain. Ayon kay Bishop Jose Rojas, chairman ng CBCP-ECDF, moral na obligasyon ng simbahan na gawin ang tamang hakbang oras na madiskubreng bunga ng katiwalaan ang mga natanggap nitong donasyon. Git ni Rojas, hindi dapat hayaan ng simbahang Katolika na makinabang ito sa mga nakaw at questionableng yaman ng ilang individual. Kung hindi naman anya maibabalik ang mga donasyon, ay maaari itong ilipat sa mga inisyatibang makatutulong sa publiko. Ito ay para maiwasang maidikit sa simbahan ang impresyon na nakikinabang ito sa mga perang galing sa kasamaan. Standby lang sa ating mga RH reporters. Kayo na rin ang susunod. Ito pa ang susunod. Tito Boy. Sino itong dating sikat na aktor na feeling bagets pa rin
Ayaw tumanggap ng role na tatay o second lead sa TV o pelikula. Gusto laging pabida. Oy. Parang may papasok na kaya natin ito ngayon. Laging nabibitin. Nabitin si Kuyang Boy Fabian dito kahapon pa nanguhula Pati si teaser lagi. Yan at iba pa sa pagbabalik ng 7:38. Ay, baka kailangan nyo ng palitan ng bubong ng inyong mga bahay Ito, tama ito sa construction materials price. Market price. Prevailing market price. Di ba, Kuya Elmer Ngo? Baka kailangan nyo ng palitan ng bubong ng inyong mga eskwelahan. Buti nilang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Ay Kaselo Lagmay, magandang morning. Magandang morning din kay Kuyang Obet Imperio. Kuya Obet Imperio, ay kumusta ba sa Baguio City? Masarap ba ang Good Shepherd dyan? Tikman mo na ba yung kantina? Yung Good Shepherd na ube jam? Ay, oo. Ube jam. Oo, yun ang kilala Alam ba dyan. sikreto dyan? Kung bakit masarap? Pure na ube. Secret. Kaya nga sikreto. Niyayanig ngayon ng Cherry Auto Philippines ang 7-seater hybrid SUV market sa paglabas po ng all-new Tigo REV Luxury Edition. Starting at just 1,528,000 pesos, hatid ng all-new Cherry Tigo REV Luxury Edition ang high-tech na features, pogi at moderno ang itsura. At siyempre, sulit na sulit ang halaga. Ito ang tunay na game changer sa segment na ito. Meron po itong 1.5-liter turbo engine at ipinagmamalaking Cherry Super Hybrid System. Meron itong 1,400 kilometers na combined EV at hybrid range. Kaya Kuya Obet, kahit hanggang Pabicol, kayang-kaya. At marami rin po itong safety features tulad ng 14 Advanced Driver Assistance System kasama ang adaptive cruise control at 540-degree camera. Kaya RD Ninong Dong Tolentino at RD Ronald Tan, handa ka na bang mag-upgrade? Subukan na ang Cherry Tigo REV LE. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Samantala, dakuan muna natin itong ating mga report. Higit 100 pamilya inilikas sa nagpapatuloy na preemptive evacuation sa Southern Leyte. Ayon po yan sa PCG. Ang detalye ng balitang yan ihatid ni RH29 Boy Gonzales. Boy G. Ina Anthony, patuloy ang sinasagawang preemptive evacuation ng Philippine Coast Guard, katuwang ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang lokal na ahensya sa mababang lugar at paybayang bahagi ng iba't ibang bayan sa Southern Leyte. Sa pinakahuling tala ng PCG, 113 pamilya o katumbas na megit sa 700 individual na ang nailikas at kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation center. Ayon sa PCG, layo ng nabanggit takbang na tiyakin ang kaligtasan ng mga residente sa gitna ng patuloy na paglakas ng bagyong Tino. Patuloy din na niyang monitoring at pagbibigay ng humanitarian assistance ng ahensya upang matugunan ang pangailangan ng mga apektadong mamayan. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tunain Boy Gonzales. Meron pong update ang RH15 mula sa Department of Energy. Hindi po ito tungkol sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Totoong nakakagalit. Ano bang update yan? Ito ay update sa paghahanda daw po ng DOE sa epekto ng bagyong Tino. RH15, Giselle Ricaport. Come in, Giselle! Katuloy, tinatodo handa na ang energy sector sa posibleng epekto at pinsala ng bagyong Tino.
una nang inactivate yung Task Force on Energy Resiliency para masiguro ang agarang pagbabalik ng power at fuel services sa mga apektadong lugar. Pinahanda na rin ni Energy Secretary Sharon Garin ang kanilang mga generator para magkaroon ng backup sa mga pagamutan, evacuation center at iba pang critical na pasilidad. Ayon kay USEC Felix William Pentevella, nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga transmission provider, distribution utility, electric cooperative at fuel suppliers. Kabilang ang National Grid Corporation of the Philippines na nagpreposisyon na raw ng mga line crews sa mga strategic location. Inatasan naman ng National Electrification Administration ang mga electric cooperative na ipatupad ang mga contingency at readiness measures. Kabilang yung proactive clearing operation para alisin yung posibleng mga obstruction mula sa power lines. Dito naman sa kinaroroonan natin na DOE compound sa Taguig City, makulimlim pa rin yung panahon pero tumila na yung ulan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita! Hoy, sino hula mo dito sa dating sikat na aktor pero feeling bagets pa din? Pili ko pogi yan eh. Pogi? Oo. Clue? Kaya mahirap mag-clue eh. Mahirap na mag-clue. Baka sige nga, pakinggan natin itong... si Kuyang Boy Fabian may hula na eh. Uy, ano yan? Kuya Boy, tama ba? Malalaman natin kung tama ang hula mo. Pangunahing balita sa showbiz. Oo, pero meron daw flash report. Ganun ba? Oo. Bihirang pati. So, susunod natin yan si Kuya Edniel. Unahin na natin si Edniel. Unahin natin si Edniel Parosa. Flash Report. Flash Report! Meron daw pong casualty na dito sa bagyong Tino. RH52 Edniel Parosa. Kami na Edniel! Sa tuwing isa na nga napaulat na sa uwi dahil sa epekto ng bagyong Tino. Ito ay isang barangay tanod na natamaan ng malaking sanga ng puno sa bahagi ng Panglao, Bohol. Kinumpirma sa DZRH News ngayong umaga ni Dr. Anthony Damalerio, Hepe ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bohol, na nagsasagawa ng pruning o nagtitrim sana ng puno. Itong team na binubuo ng 3 barangay tanod bilang paghahanda sa pananalasan ng bagyo nang mabagsakan itong biktima na siyang ikinasawi. Doon sa initial na report mula sa Office of Civil Defense Region 7, kanila pang bine-verify kung related sa bagyo itong pagkasawi. Pero sabi sa atin ni Dr. Damalerio, ay tiyak na ito'y resulta ng paghahanda doon sa Typhoon Tino. Sa ngayon, mayroon ng 43,303 na pamilya ang nailikas sa Bohol Province pa lang dahil sa pananalasa ng Typhoon Tino na ngayon ay palabas na raw ng area ng Bohol at papunta na westward sa ilan pang probinsya. Dito naman sa Western Visayas at hanggang sa Mimaropa Region. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Tabayanan po ang ating mga follow-up kaugnay po ng mga sitwasyon sa probinsyang sinasalanta ng bagyong Tino. Balikan natin ang pangunahing balita sa showbiz. Uy, happy birthday nga pala kay Miss Mavel Arrive. Arrive. Walang pakialaman ng happy birthday Miss Arrive. Sosyal. Paano pagkaabahan ng apelido niya? Flood. Yes, Miss Flood. Mavel Flood. Happy birthday. Salamat daw sa pakain mo na menudo. Yun. Siya ba nagpakain ng menudo? Ba't ano yung pakain ni Kapopoy Tarok? Part 2. Part 2? Kung naman daw, asado. Asado. May part 2 yan. Marami-rami pala to. Iba dito. Ate Lani Fabian, maganda morning. At maganda morning din kay Ma'am Christine Garcia at Ma'am Kathleen Horolan dyan sa BPI Cabanatuan. Sino kaya itong dating sikat na aktor? Ano ba, laos na ba ito ngayon? Ba't dating sikat na aktor? Ay, Pogi wow.
Parang Tita Morley, bakit dati? Ayaw daw niya ng mga second lead lang. Gusto siya ang bida. Ganon? RH47, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Yung aktor na yan, kasi pogi yan Sir Popoy Tarok. Ay, napaka-pogi pala niyan. Sobrang pogi. Hindi nagkakalayo ang itsura nila. Uy, nakakaloka sa Super Mega Kabaliw. Dahil sumikat ito. Mega? Super Mega? Uy. Ha? Anong Mega? Super Mega? Yes! May kinalaman yan. Nako, mawala na gan. Ako makatawa naman para talagang si parang may pagka-grace. May pagka-grace ang tawa niya. Eto nga, nakakaloka sa Super Mega na Kabaliw dahil gwapo nga itong si aktor. Aba hanggang ngayon ay hindi niya matanggap na masyonda na siya. Although maganda naman talagang lalaki, pero ayaw daw tumanggap nito na ang role ay tatay, particular na ako ang magiging anak ay teenager. Aba, ayaw nito kaya nagka-problema ang isang network pala nang ito ay bumida nga sa isang TV series na ang bida nga dapat ay yung bata. Kaya lang, ang ginawa ng aktor ayaw tanggapin. Pero dahil naka-intended sa kanya ang story, kaya ayong pinalitan yung title ng nasabing TV network. Plus, nagkakaroon ng problema ang mga pelikula sa kanya dahil sa totoo lang, ayaw niya ang role na papangit siya. Ayaw niya yung role na matanda siya. Although, marami na itong anak at malaki na rin naman yung anak niya na may edad na rin naman. Ang naturang aktor na ayaw tumanggap ng role na tatay na siya, although lolo na, ay si aktor. Ayan, kabaligtaran ng umaga. Yan ang ating Nahulaan? Ang daling mahulaan? Ang dali? Ay, alam. Timitig ka lang kay Sir Jojo, kay Sir Jo Tarok. Ayan. Yung mga... kay Popoy Tarok. I love you, Papa Jo Tarok. Nakatikim ka na ba ng ice cream na galing sa Bataan? Yung pinagmamalaki ni Kong Abet Garcia? Gabi ice cream. Yung Gabi ice cream? Yummy. Ay, ang sarap niya. Gabi ice cream. Nang lagi mo. Nakatikim ka na ba nung sinigang na may gabi? Ayun, masarap yan. Masarap magsinigang ang mga taga Santa Maria, Bulacan. Ando si Kong Doming Mariano. Kong Doming Mariano, magandang morning. Ayan. Mas masarap pa kaya yan sa mga taga Santa Maria na kapag nagsisinigang si Kaador Plato? Ayan, masarap din. Ayan. Si Tata Ador. Ayan. Saka, pastillas. Oo nga. Iyan ang ating DZRH Showbiz News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Babu! Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Bilis talaga ng oras sa Asek Meets De Vera. At magandang morning at maraming salamat pala sa mga taga Camiguin sa Mother. Nakita nyo ba yung lansones nyo dyan? Ayan. Magandang umaga kay Governor XJ Romualdo. Kay Mayor EG pala ng Mandahaw at kay Congressman JJ Romualdo na nakatutok sa atin lagi dyan po sa isla ng Camiguin. Thank you! At ang daming magagandang mga kwento dyan sa lalawigan ng Camiguin. Kung pwede nga lang na sana magkaroon tayo ng pagkakataon na maikwento. Alam niyo po ba, hindi ko rin mapigil yung sarili ko. Alam niyo po ba na sa Camiguin wala pong sugal, walang STL, walang online gambling. Wala po, binabawal po nila yon at mukhang meron po silang niluluto ngayon na kapag below 16 years old ay bawal lang gumamit muna ng mga gadget, mga social media. Magkakaroon sila ng sarili nilang provincial ordinance dyan. Ay nako, talagang nasa mga namumuno. Pero si Congressman Egay Iricia, iba sinisigaw niya. Sabi niya,
yung katiwalian sa budget noong 2025, itong 2025 budget na 1.45 trillion ang sayang, sabi niya. Grand conspiracy ay tinuro niya kagad Martin Romualdez at Chis Escudero. Matindi itong si Egay Orisi. Sana po ay may mangyari. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is brought to you by Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.